So a few weeks ago, gumawa ako ng video sa TikTok kung saan yung title ng video na yun is The Most Profitable Trading Bot for Me. So pinakita ko yung Gridbot, and a few days ago, nagbigay ako ng update doon sa mga Gridbots ko, and profitable siya, no? Makikita nyo na positive yung PNL ko. So in this video, gagawa ako ng full guide, no? Full tutorial kung paano gamitin tong Gridbot na to sa OKX. Kasi marami nagtatanong sa akin kung paano gamitin yung Gridbot and ano daw yung mga settings ko, paano daw ayusin yung settings, magkano daw yung minimum para makapag-start. And speaking of Telegram community, kung di pa kayo kasali, ang link ay nasa description. Libre lang yun, no? Nagbibigay ako ng mga alpha calls, updates, and news. So bago tayo mag-start, make sure nakasubscribe na ka sa YouTube channel ko. If hindi pa, click mo lang yung subscribe button sa baba. Alright, so nandito tayo ngayon sa OKX website. If wala pa kayong OKX account, link ay nasa description lang din yun. Meron yung 10% off sa trading fees mo. Napakalaking tulong yun if gagamitin mo tong trading bot na to, itong Gridbot na to. Kasi ang Gridbot, lagi siya nagkitrade. Constantly nagbabuy and sell siya. So if meron kang discount sa trading fees, malaki ang matitipid mo doon. Alright, so link ay nasa description. So paano ba mag-start? Siyempre, kailangan mo ng capital, no? Kailangan meron kang funds sa OKX account. Meron ka dapat USDT. Okay? USDT ang kailangan. Dapat nasa trading fund siya. Alright? Nasa trading siya. Next is punta ka sa trade and click mo yung trading bot. Okay? Ayan, mapapansin mo, marami kang makikitang trading bot dito. No? Meron tayong Gridbot, Signal Trading, DCA, Arbitrage, Slicing Bots. And meron tayong marketplace kung saan pwede tayong kumopya ng mga tao. Hindi natin gagawin yan. No? Diretso tayo sa Gridbots. Dito sa Gridbots, meron din na another 3 subcategory. Spot Grid, Futures Grid, Infinity Grid. So, yung profitable trading ko, most profitable trading bot ko is yung Futures Grid. So, create tayo ng Futures Grid trading bot. Right, so may bagong pop-up. Ilipat lang natin to dito. Alright, so nandito tayo ngayon sa Futures, no? Mapapansin mo, very familiar yung user interface na if mahilig ka mag-short or mag-long sa Futures trading, no? Pero ang kakaiba dito is yung nasa right side natin. Mapapansin mo, iba yung settings natin dito. Ayan. So, explain ko yan mamaya. So, ito yung current running Futures Grid bot ko. Mapapansin mo, I have negatives, I have positives, no? Itong neutral ko, itong long ko yung pinapakita kong TikTok update pagdating sa most profitable trading ko. Mapapansin mo, right now, I'm only up. Ayun, nagda-down pa, di ba? Pero, ang importante mong titignan dito is yung grid profit. So, dito sa grid profit, I have 1,700. Ibig sabihin, for the past 3 or 4 weeks, up ako or nakapag-profit ako ng $1,700. Pero bakit bagsak? Alright? Mapapansin mo bagsak. Kasi, naka-neutral position tayo, no? At nag-start akong ang starting price ko sa neutral position ko is sa around maybe around 0.63, no? So mapapansin mo 7.74 na. Ang neutral position kasi kung ang starting price mo ay 0.63, pag umakyat yung price ng wormhole, which is ito yung ginagamit kong Gridbot ngayon, pag tumaas siya ng 0.65, 0.67 or 0.70, doon siya mag-start mag-short. Okay? Gagawa siya ng mga short position. Now, ideally, pag nasa neutral position ka, ang gusto mo ulit, pag umakyat siya, gusto mo ulit bumalik siya ng 0.63. So, lahat ng arbitrage na nakuha mo, buy low, sell high mo from 0.63 up to 0.70, magiging profit mo yan. So, let's say from 0.70, bumalik ulit sa starting price mo, which is around 0.63. Doon makikita mo na up ka sa PNL. Let's say, mga $200, no? So, itong $200 na to, magiging capital mo niyan sa Gridbot mo. So, kung nagpa-profit yung Gridbot mo, bumabagsak yung liquidation price ng Gridbot mo. Yes, meron pa rin liquidation na nangyayari sa Gridbot, no? Depende yan sa leverage mo. If mababa lang, then syempre, mas malayo yung liquidation price mo. Kung mataas ang leverage mo, mas malapit sa'yo ang liquidation price mo. Pero ang kinagandahan dito, lalo na pa nagsa-sideways ka, nakakapag-earn ka ng profit. At yung profit na yun, magiging capital mo. At kung meron kang enough capital or dumadaming capital mo, bumabagsak yung liquidation price mo. So, that's parang, in a way, parang siyang sustainable model, no? So, ayan. So, nag-start ako dito, 0.63. Kung wala akong grid profit ngayon, no? Let's say, assume natin 0, dapat down ako ng
7K. Okay? Kung hindi dahil sa mga arbitrage ng bot ko, hindi sa mga buy low sell high ng bot ko, dapat ngayon, no, 1.7 na dapat ang negative ko. Hindi 46, hindi ako up dapat ng $46. Alright? Yan ang kinagandahan, no, pa nagsa-sideways. Okay. Next is, syempre, meron akong long position. As you can see, ito yung parang pang-hedge ko sa neutral ko. At the other way around. Syempre, bias ako sa long. Feel ko, tataas yung wormhole. So, mas marami akong long position. And yung neutral position ko is yung parang hedge mode ko. Pang-hedge ko lang yan. Just in case bumagsak ulit, kahit papano, hindi masakit yung loss ko, no? Kasi meron akong isang position kung saan magpa-profit siya kung bumagsak siya. Pero since ang laki ng tinaas ng wormhole, up ako ng 4,000, almost 4,000 sa long ko, sa times 8 long ko, meron akong up almost 2,000 sa times 12 ko. Okay, so ang gagawin natin ngayon, ang sinasabi kong most profitable trading bot sa akin is yung neutral position. Not long, not short, no? Kasi pag nag-long ka, bias ka, no? Ang speculation mo is tataas, which is another layer of speculation, no? Kumbaga, hindi mo naman kasi masasabi kung mag-long kung tataas ba o hindi eh. Hindi rin ako nag-short kasi short, another bias din yun. Feel mo babagsak eh, di ba? Nandun yung psychological, emotional na factor mo. Dito sa neutral, much more less emotion, mas emotionless ka. Kasi dito, hindi ka nagiging bias sa long, hindi ka rin nagiging bias sa short, no? Just neutral lang. Ito yung para saan ang pinaka-profitable. And syempre, mas maganda, kung ayaw mo ma-liquidate, gusto mo mababa lang yung leverage mo. Now, lipat tayo dito sa right side. Ito yung pinaka-importante, pinaka-marami tinatanong sa akin, especially yung capital, no? Meron tayong dalawang klase, no? Meron tayong AI strategy kung saan pwede tayo kumopya ng settings ng AI galing sa OKX. At ito yung back-tested APY niya. Mapapansin mo, meron tayong neutral, meron tayong short, meron tayong long, and up siya almost lahat, no? Up siya almost lahat. Kasi nga, during sideways or during retracement, nakakapag-profit ka dun. Okay? Yun ang kinagandahan dito. Parang gagawin natin is manual. Kasi lahat ng trading bot ko ay manual. Para maturuan ko na rin kayo. So, meron tayong long, short, neutral. Kung gagayahin nyo ako, or depende sa iyan, best case para sa akin is neutral. Doon tayo sa neutral. Okay? So, ano yung lower limit? So, gagayon, sa price range, gagawa ka nga ng price range. Hanggang saan lang ba yung trading bot mo? Let's say, sa wormhole again, gusto mo, lower limit. Feel mo, hindi na babagsak tong price ng wormhole from around 0.15. Hindi na siguro babagsak ng 0.50. So, let's assume, or maybe lagay tayo ng konting allowance, 0.48. Ayan, 0.48. Yun ang lower limit natin. So, pag bumagsak ng 0.48 yung price ng wormhole, hindi na nag-work yung grid bot mo. Okay? Stagnant na siya. Nasa maximum down ka na. Okay? Nasa maximum down ka na. Upper limit. Fico may resistance sa 1. So, lagay natin $1. So, yan ang range natin. From 0.48 to $1. Nandyan ang range ng grid bot natin. Next is arithmetic and geometric. So, ang geometric is more of a align yung profit na nakukuha mo sa bawat arbitrage. Which is ito yung grids na makikita mo yung quantity. Arithmetic, medyo gumagalaw-galaw yan. No? May range yung percentage na profit mo eh. Papakita ko sa inyo mamaya. No? Let's say, mamaya, papakita ko sa inyo. So, quantity grids, yan, depende. Ito, dito malaking factor to kung magkano capital mo. So, ang grids is, papakita ko sa inyo itsura ng isang Ito tayo sa yan. Long. Ayan. So, mapapansin mo, ang dami nating greens, ang dami nating reds. Ayan. Ayan ang mapapansin mo. So, yan yung number of grids na meron ako. So, right now, currently, I have, I think, 75 grids. 75 yan. Total 75. Ayan yung range ko. So, every time nag-trade lang yung nagsa-sideways lang yung price ng wormhole, kumikita ako dyan. Yan. Ito yung reason. Itong chart na to ang reason kung bakit meron akong 1,700 na up. No? Yan. So, pag ginawa mong 50 lang, ibig sabihin, ang makikita mong linya ay 50 lang din. Mapapansin mo, makikita mo yung profit per trade mo from around 4% to 7.25%. So, kung mas mahaba ang price range mo, tas konti lang grids mo, mas malaki yung percentage mo. Kung mababa ang price range mo, tapos marami kang grid, mas maliit ang percentage mo. Ganun din. Sabi natin, ginawa natin 250. Yan, mapapansin mo, ayan, may mali.
Try natin 200. Ayan, mapapansin mo, bumaba yung percentage. So, every trade niya, every buy and sell niya, every grid na nahihit niya, yung TP niya, nasa around 0.39 to 1.80% ang possible na magiging profit mo. Pag geometric naman, okay, that's, hindi ko in-expect to, but meron ding range, no? Kasi sa other exchange, it's fixed, no? Pag geometric. So, ang settings ko is arithmetic. Hindi ko na ginagalaw yan, no? So, it's up to you kung gusto mo itry yung geometric. So, arithmetic ang gamit ko. Next is yung investment method. Okay, so investment method, syempre leverage, nandyan yan. The lower the leverage, the safer, no? Mas malayo ang liquidation price mo. Isa pang iti-take note ko sa liquidation price, no? Lalo na pag nasa neutral. So, again, ang example natin kayo is 0.63. Pag bumabagsak ang price or pag umaakyat ang price, syempre, natatalo ka, no? Natatalo ka. Pag nagkaroon ng parabolic, yun yung pinaka-worst case, worst na scenario na mangyayari sa'yo, no? Worst na possible na mangyayari pag naka-neutral ka. Yung mga parabolic movements kung saan biglang tatalon, biglang babagsak, biglang aakyat. Siyempre, pag umaakyat ang price ng wormhole from 0.63, 0.64, 0.67, bili ng konti yung bot mo. Bibili siya ng bibili, no? So, syempre, tumataas yung liquidation price. Palapit sa yung liquidation price. So, bili siyang bili. So, lumalapit sa yung liquidation price. So, itong nakikita natin current liquidation price ko, gagalaw yan, no? Pag hindi pabor sa akin yung movement ng price ng wormhole or ng Zen3. Gagalaw yan. So, what more, no? Kung mas mataas pa yung leverage mo, times 15, times 20, di ba? Mas delikado yan. Kailangan mo rin bantayan from time to time. So, ideally, syempre, safest, the lower, kung times 1, kung kaya mo times 2, better, no? Wala ka na masyadong kailangang isipin pa doon. Marami nagtatanong sa akin kung paano ba mag-set ng price range, no? Depende kasi yan kung gusto mo ba short term, medium term, or long term. Syempre, kung gusto mo long term, syempre mahaba dapat yung range mo, no? Sobrang laba. Kung range ko, gusto ko long term, dapat nasa around 0.25 to. Ang price range nasa 2. Mga ganun, no? Mahaba yung price range. Kumbaga, kung meron akong balak i-on lang or hindi ko gagalawin yung gridbot ko for the next 1 year, 2 years, ito ang ideal na settings, yung pang mahabaan, no? So, like tayo sa 0.48 saka 1. Next is, again, grids. Explain ko din kanina. So, next naman is invested margin. Kano bang capital gusto mong ilagay dito? So, right, I only have 750. So, ito lang yung mabibigay kong example, no? Ayan. So, mapapansin mo, meron daw ako estimate liquidation price. Yun nga, no? Yun nga yung sinasabi ko kasi kanina. Pag nagkakaroon, pag hindi pabor sa inyo yung galaw ng price, gumagalaw din yung liquidation price mo. So, ang sinasabi niya dito is, bago pa umabot ng $1 yung wormhole price, meron na akong chance ma-liquidate. No? Di siya makakaabot sa 1. Unless na lang, nag-sideways, nagkaroon ako enough capital, pwede siyang umabot, pwede kaya niyang hindi ma-liquidate ng lumampas ng 1. Okay? So, babaan natin yung leverage. Ayan. So, mapapansin mo, pwede akong mag-invest ng around 0.70. So, usually, meron siyang, meron siyang minimum. Depende yan sa settings mo kasi kung magkano yung minimum na kailangan. Kasi, syempre, bakit magte-trade yung bot kung magbabuy and sell ka, hindi ka naman kikita. Matatalo ka sa mga fees, di ba? So, hindi yan gagawin yun. So, dapat meron talagang minimum. So, set lang natin. Ayan. Sabi natin 754. Ito ang ito yung settings, no? Hindi ito yung settings na para maging profitable ka. This is basically like a guide kung paano gamitin yung Gridbot, no? And binibigyan ko yun ng mga tips kung ano yung dapat mong settings. But at the end of the day, it's still your personal settings, no? Depende kung short term, medium term, or long term ang gusto mo. Now, I'm not saying na pwede, hindi kita pinapa-short, pinapa-long. That's totally up to you, no? Pero sa akin, most of the time, ang neutral position sa akin as ang pinaka-profitable compared sa long and short, no? Dun sa isang exchange na ginamit ko, may history ako doon na majority ng mga profit ko doon ay nasa neutral position lang. That's why sinasabi ko, ito yung profitable na trading bot na ginagamit ko, itong neutral grid trading. Sa baba is, I usually close this
Kasi ayoko yung pag lumampas pag na out of range na yung price range ko, automatic i-close na kagad lahat ng grid bot mo. Ayoko mangyari yun, no? So, tinatanggal ko yung check mark. Okay? So, then, create ka lang or gusto mo magkaroon ka ng take profit, it's up to you. Pwede kang maglagay din ng settings. Then, create lang ako. Ayan, nakapag-create na ako. So, wait lang natin. Mapapanspitag natin yung, yung grids niya. So, pag lumampas na siya at some point sa green or sa red, doon na siya mag-start mag-buy and sell. So, right now, neutral, wala pa siyang open position. Wala pa. Kasi dito ako nag-start ng price eh. Kumbaga, ito yung red line mo, red grid mo, ito yung green grid mo. Since dito ako nag-start gumawa ng bot, wala ka pang open position. Antayin niyo muna ma-hit mo yung first red or yung first green. Tsaka niya magkakaroon ng open order or open position. Okay, so stop na natin to kasi hindi ko naman kailangan. Now, pag stop mo, pwede kaya tanungin kung pwede mo ba i-keep yung current position mo pero sa stop natin yung settings or gusto mo isabay-sabay na lahat, close na rin niya yung position. Usually ginagawa ko is kino-close all ko na lang yan. So, ayan. Ganon. So, again, ang preferred setting para maging profitable is lower leverage, neutral position. Yun yung importante, lower and neutral position. Kung gusto mo medyo mas mabilis ang pera, syempre tataasan mo leverage, just make sure meron kang enough capital. So, speaking of capital, pwede kang mag-adjust ng margin, pwede kang mag-increase ng position. Okay? Pwede kang so, kunyari, isipin mo, hala, parang for example, malapit na sa liquidation price mo. Pero meron ka namang enough funds, meron ka na itabing funds, extra funds, pwede mo lagyan ng margin yung gridbot trading mo para lumayo ulit yung yung liquidation price mo. So, pwede mong gawin yun. Then, kunwari, lumayo ka na sa liquidation price mo, pabor na ulit sa inyo yung direction ng price, ng, let's say, for wormhole, pwede kang mag-reduce. Pwede mo ulit kunin yung nilagay mong extra money doon just to protect the grid bot. So, yun ang ginawa ko. One time, itong dalawa na to, sobrang red na ako dyan, no? So, naghanap ako ng mga funds ko para ma-adjust ko yung liquidation price ko para hindi ako ma-liquidate. Kasi kung hindi ko ako naglagay ng margin, hindi ako naglagay ng funds, mali-liquidate na to. Matagal na dapat close position tong dalawa na to. So, meron ding delikado din, no? Kasi nga, medyo mataas ang leverage ko, 8 and 12. That's high. Usually, dapat nasa 2, 3 lang dapat yan, no? Alright, ano pa ba mga kailangan yung malaman? So, if wala ka na kung meron kayong gusto pang questions, inquiries, concerns, leave nyo lang sa comment sa baba, no? So, pwede ka rin mag-increase ng position, kampante ka, na magiging super profitable ang grid board mo, pwede mo dagdagan ng extra capital pa na pwede yung i-trade. Okay? Yun ang maganda sa OKX na hindi ko nakikita sa ibang exchange. Pwede ka mag-adjust ng margin and mag-increase ng position. Yan ang kinagandahan nun. So, yun lang. If meron kayong questions or if curious kayo sa mga ibang trading bots ng pinoprovide ng OKX, kasi sobrang dami, no? Meron tayong arbitrage, pick sniper, deep sniper, smart, ang dami, no? Ang dami. Pwede natin pag-usapan yan sa next na video. Pero for now, ang tutorial na to, ang video to is tungkol sa futures grid bot, yung pinaka-profitable trading bot personally para sa akin. Alright, so if nakatulong to, make sure nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa, click mo na lang yun sa baba. Okay? I hope nakatulong tong video. Bye-bye.